Hello, kamustas amigos, amigas, brothers and sisters. Welcome to my YouTube channel. By the way, I'm your brother Malonis again. So, ngayon ay pag-usapan natin yung tungkol sa coronavirus. Yung hindi na natin patagal ito, no? Yung coronavirus po ba ay biblically? O yung mga nangyayari ba sa buong mundo ay biblically? Yes, it is biblical. Famines, earthquakes, locusts, and pestilences, and everything they have and written in the biblical. But don't worry about this coronavirus. Yung para maiwasan natin ito, lagi po tayong maglinis ng ating katawan. Hindi po sapat yung mag-cover ka lang ng iyong ilong at saka bunganga. May suggestion pa ako. Di ba may alcohol kayo? Anumang klaseng alcohol yan. Yung ginagamit kong alcohol ay isopropyl. Ethyl isopropyl alcohol or casino alcohol. Ay mabango po siya. So yan ang pinapanghugas sa kamay. At kung maligo po kayo, ibuhos nyo sa maligamgam na tubig yung alcohol at yun ang ihilamos nyo, hugas nyo sa itaingan nyo, sa iyong mata, lahat-lahat lagyan nyo ng alcohol. At isa pa, at iwasan nyo munang pumunta sa mga mataong lugar at manatili lang muna kayo sa inyong mga bahay dahil hindi lang sa China yung coronavirus. Nagmula lang sa China yung coronavirus at lumaganap ito sa buong mundo. Pero huwag kayong mag-alala. Ang importante gagawin nyo ay manalig kayo sa Diyos. Yun ang pinakaunang-una na ating gagawin. Manalig sa Diyos ng iyong buong puso at kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo kung ikaw ay isang Kristiyano. At kung ikaw man ay hindi pa Kristiyano, alamin niyo mo muna kung ano ba talaga si Kristo. Okay? At ang itong mga pestilences at mga nangyayari ito sa ating buong mundo ay mula pa nung una nangyari din sa kanila dahil hindi sila naniwala sa Diyos. Ang mga tao noon ay hindi naniwala sa Diyos, naniwala sila after that, tumalikod ulit sa Diyos kaya pinarusahan sila. But in our time, don't worry if you are Christian, you are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Bakit sinabi kong we are covered in the blood of Jesus Christ? Kasi nung una, sa panahon ni Moses, in the time of Exodus, na nanirahan pa sila sa Egypt, ay ginawa na ito ng Panginoon na maglagay kayo ng dugo sa inyong pintuan sa kabilaan at sa taas ng inyong pintuan para pagdaan ko ay hindi kayo mamamatay. So in our time, if you believe God through Christ, we are covered the blood of the Lord Jesus Christ. Okay? Nangyari ba yan noong una? Yes, nangyari po yan noong una dun sa Exodus chapter 12 verse 13. Basahin po natin baka sabihin nyo kasi naggawa-gawa lang ako eh. Sa Exodus chapter 12 verse 13, mag-start tayo sa 11. Verse 11. And thus shall ye eat, and with your loins girded your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste in the Lord. Passover. Okay, nangyari ito ng Passover nila. For I will fast through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and the beast, and against all gods of Egypt will execute judgment. I am the Lord. You see? Ito ang sinabi ng Panginoon na magdaan siya ng gabi na yon at ito ay parusahan niya yung Egypt at mamatay ang kanilang mga panganay na anak at pati ang panganay ng anak ng kanilang mga hayop at ito ay laban sa Diyos-Diyosan ng Egypt nung araw. Okay? And the verse 13, and the blood shall be to you for a token upon the houses where you are,
And when I see the blood, I will pass over you, and a plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Okay? Ang itong dugo na to ang palatandaan na pag ako'y magdaan sa inyong mga tahanan ay hindi kayo mamamatay at hindi kayo masagasaan itong plagues na ito or pestilence na ito. At hindi kayo madamay sa aking parusa dito sa lupain ng Ehipto. Ituloy natin sa verse 14. Chapter 12, verse 14, And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it feast to the Lord throughout your generation. Ye shall keep it feast by an ordinance forever. You say. So, nung una, in the time of Egypt, they have pestilences and plagues. They use blood. That is the sign in their windows and in their doors. Kabilaan, side by side, they put the blood. At dumaan ang Diyos ay hindi sila nangamatay dahil may palatandaan silang dugo. So now, in our generation, we are in the New Testament. Don't worry if you have faith, if you have faith in God through Christ, you don't worry about these things, pestilences and virus. Making sure that our hearts is belong to God's. Not only in our mouth to worship the Lord, but with all our bodies, body and soul, and our mind and hearts to follow the Lord. Okay? At nag-warning ba ang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan? Yes. Mababasa po natin yan sa Mateo. Mababasa natin yan sa Mateo chapter 24 at sa Mark chapter 13 at sa Luke chapter 21. Mababasa po natin yan na binigyan tayo ng palatandaan at ng warning ng Panginoon. At babasahin natin para baka sabihin nyo na naman, nagagawa na naman tayo. So dito sa chapter 24, sinabi ng Panginoon Hesus, isimulan na lang natin sa chapter 24 sa verse 1, okay? And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples come to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Okay? In verse 3, And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples come unto him privately. So, yung disipulo niya ay pumunta sa kanya ng privately, ng privado, at tinanong siya, saying, Tell us when shall these things be, and what shall be the sign to coming and on the end of the world? It is not, guys, brothers and sisters, amigos, amigas, this is not the end of the world, these things. This is the beginning of our sorrows in this world. Okay? This is only the signs that He come near. Okay? And when shall these things be? And shall be sign of the coming of the end of the world. Tinanong ng disipulo si Kristo kung ano ba yung mga sign na mangyari ito ng kanyang pagbabalik at ang katapusan ng mundo. At sinagot siya ng Panginoon Hesus dito sa verse 4, And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. So mag-ingat ka na walang maglilin lang sa iyo. So, kaya tayo mga nanalig sa Diyos, kay Kristo, huwag magpalin lang, okay? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, maraming gagamit ng kanyang pangalan, at ang iba sasabihin, I am Christ, ako si Kristo. Ilan na ba yung nagsabi ngayon na sila ay si Kristo? 12 na sila, kasama si Kibuloy. Kaya Pastor Kibuloy, pasensyahan tayo, pero you are against the Lord. Kaya kayong mga tagasunod ni Pastor Kibuloy, magbasa kayo ng Biblia. Buong Biblia basahin nyo para malalaman nyo talaga kung ano talaga yung katotohanan tungkol sa Diyos. Okay?
at kay Kristo. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See, that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Okay, ang ganitong mga bagay, makakarinig tayo ng wars, rumors of wars. Ano bang rumors of wars ngayon? US-Iran at Russia against Israel. Kung ano pa, di ba? So, this is my idea only. Pinaliwanag ko lang, this is my idea, but this is biblically. At naririnig naman natin, di ba? Kahit i-deny natin, naririnig natin to sa panahon natin ngayon. But, hindi pa naman ito ang katapusan, kaya pinagre-ready lang tayo ng Panginoon, okay? For the nation shall rise against nation, kingdoms against kingdoms, and this shall be famines and pestilences, and earthquakes in divers places. You see? Magkakaroon ng nation against nation, bansa laban sa bansa. Alam niyo na, nangyayari na to sa panahon natin, di ba? Ito ay mababasa natin sa Matthew chapter 24 verse 7 na ang bansa laban sa bansa at magkakaroon ng ang karian at laban sa karian. Nangyayari na 'yon, di ba? Hanggang ngayon sa panahon natin. At mayroong shall famines and pestilences. Ano bang mga famines at pestilences? Yung famines ngayon, yung coronavirus, Ebola, AIDS, bird flu, ano ba? Basta lahat ng virus, di ba nangyari? Ano ba itong pestilences? Nangyari na ba? Oo naman, ilang beses na, di ba? Ngayon naman, yung locust Africa. So that is the warning of the Lord to us. Na talagang maniwala tayo sa Diyos, sa Kanya, sa pamagitan niya. Kaya nga tayo ay iniwanan ng libro ito. At ito'y nagsasabi mula pa nung una, yung mga nangyayari nung una, kung ikaw talaga ay tunay na Kristiyano, pag binasa mo ito, yung mga nangyari nung una, ng unang panahon, nakasulat, at may mga ebidensya hanggang ngayon. They existed, and evidence still, we are seeing now. Okay? At ito sa panahon ni Jesus Christ ay winarningan tayo, ha. O nangyayari na ito, yung earthquakes, di ba? Nung bata pa ako, may lindol pero isang taon, isang beses lang, at minsan wala. Pero this time, every month they have earthquakes. So this is the warning. This is the warning to us that we give back to the Lord with our heart and mind and body and soul. Kaya kayong mga amigos diyan, mga brothers and sisters, magmuni-muni po tayo. At tayo ay magbago. Hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay perfectong tao. But when I read and I found the Lord Christ, I changed everything. Even I am a sinner, the Lord loves me, and I found His love to me. I changed all things in my lifestyle, everything in my life. He changed. So marami pa akong tawag nito, testimony na talagang binago ng Panginoon. Pag-usapan na lang natin yan sa sunod. So, pag-usapan na lang natin muna itong viruses na ito kung biblically ba talaga. Yes, it is biblical, right? All these are the beginning of sorrows. So, itong mga lahat ng ito, this is the beginning of sorrows, ay pasimula ng pasakit sa mga tao dahil sa ating paglayo sa Panginoon. Okay, mababasa natin yan kung kayo ay Kristiyano or not Christian. Try to open the Matthew chapter 24, Mark chapter 13, and Luke chapter 21. So yung mga warning ay biblically. At saka yung mga pestilences, famines na yan, nangyayari sa mga tao nung una, yung talagang hindi nakikinig sa Diyos, yung talagang matigas ang mga ulo. Naniwala sila ng ilang beses lang, ay pagkatapos gumawa na naman sila ng kasalanan. Kaya pinarusahan sila ng mga ganun, ng mga famines and pestilences na ito, at mga plagues. So, it is biblical, yung mga nangyayari, okay? Either man-made or from God. At talaga mangyayari dahil nakasulat to yan. So, that's why I believe the words of God in the Bible, because
I read from Genesis to Revelation that you understand what really God is. He loved us all. I'm sorry to tell you this, brother and sister, amigos, amigas. Our religion cannot save us, but our faith and personal relationship with God through Christ shall be saved. Okay? We stand before God individually. Tatayo po tayo sa Diyos, isa-isa. At hindi niya hatulan kung saan kang religiyon nakabilang. Hatulan ka ayon sa iyong mga gawa. Ayon sa ating mga gawa. God judge us according to our secret sin. Mabuti tayo sa mata ng tao. Di ba? Mabait tayo sa mata ng tao. Mabuti tayong tao. Sa mata ng Diyos kaya, tayo kaya ay mabuti. So, huwag po tayo magkunwari sa ibang tao dahil ang Diyos nakakaalam sa ating lahat. Okay? At sana, may napulot kayo kahit konti sa akin. Ako po ay gumagawa ng vlogs, sharing the words of God, and I do cover song also. Sana supportahan niyo ako. At kung may mali man ako sa sinabi ko, pasensyahan niyo na. At hanggang sa muli ay magkita-kita pa rin tayo at supportahan niyo ako. Maraming salamat at God bless you all. At ako'y nagsasabing iligtas nawa tayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo. By His blood we cover, by the blood of Christ. Amen. Okay? So, in your brother Malones, I'm here. Nagpapaalam na sa inyo. And see you next time. Thank you and God bless.